Shema. Bakit sobrang halaga ng salita na to sa Bible? Actually, ito ay isang Hebrew word. Ang ibig sabihin is to hear, to listen, and to obey. Walang saktong Hebrew word for obedience or obey. Kapag pinag-uusapan lagi ang obedience, ginagamit na salita dyan ay Shema. Hindi lang basta nakikinig, kundi sumusunod. Sabi ni Exodus 19 verse 5, kaya nga kung susundin ninyong mabuti, Shema, ang aking tinig, tutuparin ninyo ang aking kasunduan, magiging natatangi kung bayan kayo sa lahat ng bansa, sapagkat ang buong mundo ay akin. Ang tunay na nakikinig sa Diyos ay sumusunod. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon, ang salitang Shema, to hear and obey. Samahan niyo po ako. Ang pinaka-famous na verse na pinagamitan ng word na Shema is found in Deuteronomy chapter 6, verse 45. Ang sabi dito, makinig kayo, mga mamamayan ng Israel. Hear, O Israel, ang Panginoon lang ang ating Diyos, ang Panginoon lang. Ibigin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos, the greatest commandment, ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Alam nyo ba na sa sobrang famous nito, ginawa itong panalangin ng mga Hudyo for thousands of years. Every day, 2 times a day, sinasabi nila yung buong talata na to ng Shema, inuulit-ulit nila. At ang verse na ito ay isang panawagan ng hindi lang basta pakikinig ng mga taga-Israel, kundi pagmamahal sa Diyos at pagsunod sa Kanya. Notice sinabi ng verse, nagsimula siya sa hearing, papunta dito sa doing. Mahalin ninyo ang Diyos ng buong pagkatao ninyo. Ito pa, sabi ng 1 Samuel 15:22, sinabi ni Samuel, mas gusto ba ni Yahweh ang handog na sinusunog at mga alay kaysa pagsunod sa kanyang tinig? Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa paghahandog. To obey is better than sacrifice. Yung word na ginamit doon ay Shema. Ano pa? Sabi ng Psalm 81, kung nakinig lamang sana sa akin ang aking bayan. Ibig sabihin, kung sana sinunod nila ako, hindi lang nila ako basta pinakinggan. Kung sumunod sila sa utos ko, kung lumakad sana sila sa aking mga daan, agad ko sanang dinaig ang kanilang mga kaaway. You see, Shema is listening and obeying to the Lord. Para mas maintindihan natin, himayin pa natin yung salitang Shema. Isa-isahin natin yung ibig sabihin niya. Number 1 is hearing with attention. Pakinggan mong mabuti ang karunungan at unawain mo ito. Hindi lang basta narinig, kundi talagang nakinig. He who has an ear, let him hear. Ang pinakamagandang example dito ay si Samuel. Alam natin nung panahon na yun natutulog siya sa templo, tapos tinatawag siya ng Diyos, Samuel, Samuel. Akala niya si Priest Eli ang tumatawag sa kanya, kaya 3 beses siya pumunta kay Priest Eli. Pero napagtanto nila na Diyos ang tumatawag sa pangalan niya. At ang sabi ni Priest Eli sa kanya, kapag tinawag ka ulit niya, ito ang sabihin mo. At nung tinawag siya ng Panginoon, ang sabi ni Samuel, magsalita po kayo Panginoon dahil nakikinig ang inyong lingkod. So faith cometh by hearing. Nagsisimula ulit sa pakikinig. Hearing the Word of God. So kung gusto mo talagang sundin ang Panginoon, magsisimula ito sa puso na handang makinig at tumanggap ng kanyang salita. Which leads us to the second point. Shema is not just hearing with attention, but receiving with the heart. Ang salita niyo ay iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Maganda to sa English. I have hidden your word in my heart that I might not sin against thee. Yan yung example na pinakita ni Jesus nung tinukso siya ng kaaway sa wilderness. Biglang nagbanggit si Jesus ng mga verses. Tapos ang sabi niya in Matthew chapter 4, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Tapos nag-quote siya ng mga verses every temptation. Hindi ka lang basta nakinig, kundi tinatago mo sa puso mo. Tinatandaan mong mabuti. Kaya nga importante yung memory verses sa puso ng isang Kristiyano. Tignan mo yung mga Israelites, lalo na dun sa Exodus time, ang daming miracles na ginawa ng Diyos sa kanila. Pero every time na may darating na pagsubok, para bang wala silang Panginoon na kasama. Pag dumating yung tukso, sasamba sila sa Diyos-Diyosan.
Hindi nila nilalagay sa puso nila yung tunay na sinasabi ng Panginoon at yung tunay na ginagawa ng Panginoon sa buhay nila. Shema is not just hearing with attention, but receiving the Word of God with your heart, storing up in your heart. Number three, responding with obedience. Hindi lang pakikinig, hindi lang pagtanggap ng salita, kundi pagsunod sa Panginoon. Sabi ng James 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos at wag lang kayong makinig dito. Dahil kung nakikinig lang kayo at hindi sumusunod, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sabi pa ng Lucas 11:28, mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod dito. Lagi magkasama yan dalawang yan. Best example dyan si Abraham. Makikita natin sa buhay ni Abraham na kung anong sabihin ng Diyos sa kanya, ginagawa niya. At dahil sa kanyang pakikinig at pagsunod, napakaraming tao ang pinagpala ng Panginoon. Ang spiritual maturity ay hindi nasusukat sa dami ng iyong kaalaman, kundi sa pagsunod mo sa kanyang salita. Ang transformation ay nangyayari sa buhay ng tao kapag sinusunod niya ang salita ng Panginoon. Kapag hindi natin ginawa ang Shema, sabi ng James chapter 1 verse 23 to 24, para tayong taong tumingin lang sa salamin, pagkatapos makita ang sarili, umalis, nakalimot agad sa kanyang itsura. Nakakalimutan natin yung identity natin, di ba? Walang transformation, walang growth, walang spiritual strength kung walang obedience. Meron ako ituturo sa inyong tip kung paano nyo mas maiintindihan at masusunod ang salita ng Panginoon. Ang tawag dito is Shema Bible Study Method. Kapag nagde-devotion kayo, sabi ko dun sa isang video natin last time, isulat ninyo. Kasi pag sinusulat ninyo, mas nananamnam ninyo yung salita ng Panginoon. So meron lang kayong 4 na tanong na sasagutin from the passage that you read or mula dun sa Bible verse na inyong pinagbulay-bulayan. Number 1, ano ang sinasabi ng Diyos sa'yo sa talata na yan? Sulat mo. Okay? Number 2, anong pinapakita ng talata na yan tungkol sa Diyos? What does it reveal about God? Meron ba? Ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay mabuti, kahanga-hanga ang Panginoon mula sa talatang ito. Number 3, what is God asking me today? Ano ang gusto niyang sundin ko? Meron pang utos na kailangan kong sundin ngayon? Meron ba siyang sinasabi dito na kailangan kong gawin ngayon? And number 4, anong gagawin ko ngayong araw na to? Ano yung practical o konkreto na step na pwede kong gawin today? How can I apply that to my life? 4 na tanong lang na sasagutin mo. Hear and obey. Shema Bible Study Method. So I want you to reflect on these questions now. Number 1, anong area ng buhay ko ang naririnig ko ang Diyos pero hindi ko sinusunod? Number 2, anong hadlang sa pagsunod ko ngayon sa Panginoon? Number 3, paano ko mas magiging sensitibo sa sinasabi ng Diyos sa buhay ko? And number 4, ano ang isang practical step of obedience na pwede kong gawin this week? Tandaan mo, mga kapatid, ang tunay na nakikinig sa Panginoon ay may pusong handang magtiwala at sumunod sa kanyang kalooban. Ang taong sumusunod sa Panginoon ay hindi niya pababayaan. Sabi ni Haring David, ako'y naging bata at ako'y naging matanda, pero hindi ko nakita ang lingkod ng Panginoon na namalimos ng tinapay. God bless po sa inyong lahat, and may this simple lesson be a blessing and a challenge to all of you. Please continue to pray, support, and subscribe, share sa inyo pong mga kaibigan at sa ating pong mga kapatiran. Ingat po ang lahat.